Pagkalapag ni Mara sa pantalan ng sikihor, ramdam niya agad ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi malamig gaya ng aircon, kundi lamig na parang may humihipo sa batok niya. 10 taon siyang OFW sa Dubai at ngayon lang siya muling umuwi. Bitbit niya ang pasalubong, ang pagod, at ang pananabik na makita muli ang lola niyang si Lola Salud sa baryo ng Kanulin. Pagdating niya sa baryo, napansin agad niya ang katahimikan. Hindi katahimikang normal sa probinsya, kundi katahimikang parang may nagmamasid. Ang ilang bahay ay may nakasabit na red string sa pinto. Ang iba, may boteng may langis at halaman sa gilid. At ang pinakakakaiba, walang tao sa labas kahit tanghali na. Pagdating niya sa bahay ng lola, sinalubong siya ni Lola Salud. Payat, maputi ang buhok, pero matigas pa rin ang tindig. "Apo, nakabalik ka rin," sabi ng matanda. Mahigpit ang yakap pero malamig ang kamay. "Huwag kang lalabas kapag gumabi, ha? At huwag kang magbukas ng pinto kahit may kumatok." Napangiti si Mara. "La, sikihor pa rin ba to? Puro bawal." Ngumiti si Lola, pero hindi umabot sa mata. Sa unang gabi pa lang, may napansin agad si Mara. Habang kumakain silang dalawa, may kumalabog sa bubong. Parang mabibigat na paa na naglalakad palapit. Tumingala siya pero hindi kumibot si Lola. "Hayaan mo lang yan," sabi ng matanda. "Hindi para sa'yo yan." "Lola, tao yan?" tanong niya. "Hindi lahat ng gumagalaw dito, tao." Hindi na kumibo si Mara. Pagsapit ng 11:00, may biglang nagising sa kanya. Sa bintana ng kwarto may nakatayong kalabaw, pero may kakaiba. Hindi ito nakataas ang ulo. Nakatingin pataas ang mga mata nito, diretso sa kanya, kahit nakayuko ang leeg. Parang baliktad ang pagkakagalaw. Napatakip siya ng bibig, pero nang sumilip siya ulit, wala na ang kalabaw. Kinabukasan, kinausap niya ang isang aso na nakatali sa tapat ng bahay ng kapitbahay. Nilapitan niya ito para haplusin, pero bago siya makalapit, biglang umatungal ang aso. Nilayuan siya, tumakbo papalayo. Parang natatakot sa presensya niya. Hindi lang yon, pumasok siya sa bahay ng pinsan niya. Pero sa mismong pinto pa lang, hindi tumatapak ang pusa nito kahit anong tawag niya. Parang may hangin na humahadlang. "Bakit ayaw nila sa akin?" tanong niya kay Lola. "Tinitingnan ka nila, apo," sagot ni Lola. "Tinitimbang kung ikaw ba ay apo o bagong dating na iba." Hindi maintindihan ni Mara. Gabi. Habang nakahiga siya, narinig niya ang mga kapitbahay. Hindi sa umaga, hindi sa tanghali, hindi sa hapon, kundi 12:00 ng gabi. May mga yabag, may mga boses. Parang may nagkukumpulan sa labas ng mga bahay na hindi lumalabas buong araw. Sumilip siya sa maliit na butas sa dingding at muntik siyang mapasigaw. Ang mga kapitbahay, si Aling Cora, si Mang Doro, pati ang mga pamangkin nila, nakapila sa gilid ng kalsada. Hindi sila naglalakad. Parang hinihila sila ng hangin. Ang mga mata nila, hindi normal. Masyadong puti, masyadong malaki. Ang balat nila, kulubot, pero parang may langis na kumikinang. Isa-isa silang pumasok sa isang bahay 5 lote ang layo. Isang bahay na hindi pinapasok ng aso o pusa. Nang maisip ni Mara kung kaninong bahay iyon, nang hina siya, bahay ng lola niya. At habang nakapila ang mga kapitbahay, tahimik para bang may ritual, nakita niyang lumabas si Lola Salud. Nakaitim, may dalang mangkok na may usok. Isang babaeng sumusunod sa likod niya ang hindi niya kilala. Matangkad, manipis, at may aninong lumilipad-lipad sa ibabaw nila. Biglang lumuha si Mara. "La, ano to?" Kinabukasan, kumprontahin sana niya ang lola. Pero bago pa man siya magsalita, sinabi ni Lola, "Apo, kailangan mong umalis mamayang madaling araw." "Lola, ano ba talaga ang nangyayari dito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Nagbuhat ito ng isang lumang kahon, binuksan.
Nandoon ang lumang larawan ni Mara noong bata pa siya. At isang maliit na bote ng langis na kulay ginto. Hindi lahat ng balikbayan nakababalik bilang tao, bulong ni Lola. Ang iba sinusundan ng kung anuman galing abroad. Ang iba may aninong sumasama sa kanila sa eroplano. Nalaglag ang kamay ni Mara. Lola, may sumunod sa akin? Tingnan mo ang mga hayop. Sila ang unang nakakakita. At ang mga kapitbahay, bakit sila lumalabas lang paghating gabi? Dahan-dahang tumingin si Lola sa kanya. Dahil yon ang oras ng tunay nilang anyo. Sino sila? Isa-isang lumabas ang salita. Hindi silang kapitbahay, apo. Nanlamig si Mara. Sino sila, Lola? Hinawakan siya ng matanda sa kamay. Mga bantay. At ikaw, hindi ka dapat makita nila. Sa labas may narinig silang kaluskos, marahang katok. 1, 2, 3. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Parang may buong gabing oras para hintayin ang sagot. Lola, huwag kang gagalaw. Bulong ng matanda. Huwag kang magsasalita. Biglang dumampi ang anino sa ilalim ng pinto. Mahaba. Mas mahaba kaysa sa tao. At gumapang papasok, dahan-dahan, walang tunog. Ang huling sinabi ni Lola bago magsindi ng insenso, huwag kang matakot sa mga nakikita mo, apo. Mas matakot ka sa mga hindi naglalakad na may paa. Paglingon ni Mara sa sala, wala si Lola. Ni hindi niya narinig umalis. Walang tunog, walang kaluskos. Pero sa upuan, may iniwang buhok, puting buhok. At sa labas, may mga boses na nagbubulungan. Dumating na siya. Kunin na natin. Noong madaling araw may natagpo ang isang tsinelas sa gubat malapit sa baryo. Pag-aari daw ni Mara. Wala ang katawan niya. At sa bahay ni Lola, may pusa na unang pumasok sa loob pagkalipas ng gabi. Pero pagdating sa upuan ni Lola, tumigil ito. Tapos, umalulong ng mahaba. Parang may hinahanap, parang may nararamdaman, parang may nakikitang hindi pang tao. At paglingon ng tanod sa kisame, may bakas ng kamay, maliit, pino. Pero hindi galing sa tao.